senador kinukwestiyon ang kakarampot na konsulta package ng PhilHealth na sapat lang daw para sa mga alagang hayop. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Si Tatay Jim nagpakonsulta dahil sa madalas na pananakit ng kanyang balakang. Pero check-up lang daw ang nalibre sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth at nagbayad pa rin siya ng 3,400 pesos para sa kanyang urinalysis at laboratory test. 3-4 na agad yun? Private yata yung clinic na yun. Magkano yung magkano yung na-discount mo? Malay 900 yata. Sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth, babayaran na rin ito ang pagpapakonsulta ng mga miyembro kasama ang laboratory test sa ilang piling ospital pero sa halagang 1,700 pesos. Kaya si Senator Rodante Marcoleta pinagpapaliwanag ang PhilHealth. Masyado anyang maliit ang halagang ito na kasya lang pampa-check up sa mga alagang hayop. Yung 1,700 po para sa aso hindi pa po sapat. Hindi pa po sapat Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito Sa datos ni Marcoleta, sa may 102 milyong Pinoy na nakarehistro sa PhilHealth, 24% lang nito ang naka-enroll sa konsulta program ng ahensya. Tanong niya, paano makakamit ang layunin ng programa na maagapan ang paglala ng sakit kung ganito kaliit ang malilibre sa pagpapacheck up. Kahit na po nakaregister, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po. Sa simpleng, halimbawa, sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon Hindi rin sang-ayon si Senador Jingo Estrada sa ganitong patakaran ng PhilHealth. Kasi ang laboratory test, pagka CBC, complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, dahil sa mahal na pagpapagamot, ang mahirap na Pilipino umaasa sa tila limos na guarantee letter at magbibigay ng ayuda para makalabas ng ospital ang mga pasyente. Bukod sa murang konsulta package, nais ni Tulfo na ipabusisi sa Senado ang ani ay pagtanggi umano ng ilang ospital na tumanggap ng GL bilang bayad ng mga pasyente. Mas nakakaalarma, maraming hindi kayang bayaran ng kanilang hospital bills, kaya umaasa na lamang sila sa mga GLs mula sa mga halal na opisyal o kaya sa PCSO o DSWD. Sa kabilang banda, nakakatanggap po kami ng mga reklamo na may mga ospital na tumatanggi sa mga GL dahil sa matagal na pagproseso ng bayad sa kanila. Ayon kay Senator J.V. Ercito na proponents ng Universal Healthcare Law, ipinupursige niya sa bagong PhilHealth Administration na madagdagan ang benepisyo ng mga PhilHealth members, lalo na sa pagpapakonsulta pa lamang. Hiniling niya sa Kamara at Senado na magpasa ng batas para mabigyan ng supplemental budget ang PhilHealth ngayong taon. Maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente o sa ating mga kababayan. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.